Araw ng Lunes, ika-2 ng Disyembre, sinimula ni Pangulong Marcos Jr. ang linggo sa pamamahagi ng regalo sa mga bata mula sa Manila Boys Town Complex sa Marikina at Marilac Hills and Haven for Women sa Muntinlupa City. Dito binigyang diin ng Pangulo ang hangad na maramdaman ng lahat ng Pilipino ang diwa ng Pasko anumang hamon ang kanilang pinagdaanan sa loob ng taong 2024. Araw ng Martes, ika-3 ng Disyembre, dumalo si Pangulong Marcos sa ika-5 State Conference ng United Nations Convention laban sa korupsyon, implementation and review. Dito inilatag ni Pangulong Marcos ang mga hakbang at programa na ipinatutupad ng pamahalaan upang masiguro ang integridad sa government services ng Pilipinas. Araw ng Miyerkules, ika-4 ng Disyembre, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang sila Dr. Ngozi Iweala, Director General ng World Trade Organization at Mary Nang, Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development ng Canada. Sa mga kaganapang ito, binigyang diin ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahigpit na kooperasyon sa mga kabalikat ng Pilipinas sa linya ng pamumuhunan, kalakalan at komersyo. Matapos nito, pinangasiwaan ni Pangulong Marcos ang oath-taking ceremony ng 36 na bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Dito naman umapela si Pangulo Marcos sa hanay ng AFP na panatilihin ang paglilingkod ng tapat sa mga Pilipino. Araw ng Huwebes, ika-5 ng Disyembre, nagtungo si Pangulo Marcos sa Sarangani at Davao del Norte para sa pagpapatuloy ng pagbura ng pamahalaan sa pagkakautang ng mga magsasaka at sa distribusyon ng land titles. Sabi ni Pangulo Marcos, patuloy na inaaral ng pamahalaan ang iba pang hakbang upang makasabay ang sektor na agrikultura sa modernong pamamaraan ng pag-ani. Araw ng Biyernes, ika-6 ng Disyembre, opisyal na tinanggap ni Pangulong Marcos ang Murillo Villarde 1734 map. Sa mensahe ng Pangulo, umaasa ito na magsilbing inspirasyon ang mapa upang isulong ang pagprotekta at paglaban sa kung ano ang dapat para sa Pilipinas. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Racal Bayan, Radyo Pilipinas.